Pinatibay pa ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga internet provider pati money services para mapuksa ang pang-abuso sa mga bata online. Mula kasi noong magkapandemya, tumaas ng mahigit 200% ang mga kaso ng online child exploitation. Nakatutok si Salima Refran. Nitong Enero lang nang sagipin ang 2 menor de edad sa Lanao del Norte na ibinubugaw umano ng sarili nilang mga magulang. Kwentong tulad din sa mga menor de edad na sinagip sa Pampanga noong Hunyo na ginagawa ng kahalayan ng sariling ina para ipalabas online. Ang mga ganitong klase ng krimen ang naispuksain ng mas pinaigting na kampanya kontra online kalaswaan sa kabataan. Sa datos kasi ng DOJ, sumipa sa 264% ang kaso ng online sexual abuse and exploitation of children sa Pilipinas mula ng pandemya. The youngest that we've encountered before when I was still in the DOJ was a 3-month-old baby. The average of victims rescued is 4. So they usually are rescued in groups. Usually magpipinsan, magkakapatid. Dumami rin ang child sexual abuse materials online sa gitna ng pandemic, base sa datos ng Interagency Council Against Trafficking. Alarmingly, 2021 saw the highest jump in these numbers, which can be attributed to the surge in internet usage during the onset of the pandemic. Ang mas nakababahala, sa halagang 50 pesos lang daw, may mabibili ng material ng pang-aabuso sa mga bata. Parang nagtatransfer ka lang ng pambayad sa pamasahe, sa pagkain. Meron na tayong ginagawang consultation and dialogue with money service businesses na hindi pa actually covered sa Anti-Money Laundering Act. Ngayong Safer Internet Day, mas pinatibay ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga internet service providers, intermediaries at money service businesses. Take down ng mga contents containing ng mga CSAM. Isa na rin doon ang preserve ng data. Sa ilalim ng batas, kung merong mga CSAM o OSAIC-related activities na nagaganap sa mga platforms nila, obligasyon nila yon mag-report within 24 hours sa authorities under penalty of law. Nakakalungkot mang aminin pero minsan yung iba kasi is magulang pa mismo yung perpetrators. And ang sinasabi nila, ito'y bunsod ng kahirapan. And pangalawa, wala naman daw gaanong impact sa bata kasi pictures lang naman yan or video. We really need to educate not just the children but also the parents. Palalakasin din ang implementasyon ng RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Kung may mga ganitong kaso na na-report, huwag niyo po kaming baliwalain sapagkat ang ganitong mga kaso ay hindi dapat baliwalain bagkus ito ay bigyan ng solusyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.